Sa bawat panahon, sa bawat pagsubok, ang Diyos ay nananatiling tapat. Tunghayan po natin ang mga tunay na kwento. Tunay na pagbabago at mga taong naniniwala sa ating tunay na Diyos. Ako nga po pala si Dave Binyan. Ako po ay 22 years old. Nakilala po ako kay Lord year 2024. Gusto ko lang po ipagpasalamat sa Lord na number one sa sa health ng magulang ko, sa kung ano mang meron kami ngayon na ibinigay niya. Tsaka yung pangarap ko rin po na magkalisensya, pinagpipray ko po talaga kay Lord na tinupad niya. May ginamit po siyang tao na para tulungan ako. Pati po yung yung pangarap ko pong motor is pinrovide niya rin po. Na simula nung nakilala ko po si Lord, sobrang daming nagbago sa buhay ko. Madalas ko dating ginagawa na masama na naiiwasan ko na sobrang gaan sa pakiramdam. Pagka, alam mo yung sa feeling na kinakausap ka ni Lord, ramdam mo kasama mo siya. Humiling ka lang ng isang bagay, pero mas malaki pa pala yung ibibigay niya sa'yo. Minsan, may mga gusto kang bagay talaga na kahit gustong-gusto mo, hindi niya ibibigay dahil hindi pa panahon. Ikakasama mo pa, pwedeng ganon. Kasi ako, nung mga nakarang taon talagang grabe rin talaga yung nangyari sa akin eh. Kasi sobrang tigas ng ulo. Dumating sa point na nadisgrasya ako. Pero ang galing ni Lord dahil sa sobrang lakas ng disgrasya, wala man lang nangyari sa katawan ko, talagang iningatan niya talaga ako. Kaya doon ko talaga nasabi na mabait talaga ang Lord eh. Gusto ko kayong encourage na kilalanin niyo si Lord, na umatin kayo ng church kung meron man kayong inaatinan o kung may kakilala man kayo. Sumama kayo sa kanila dahil wala naman pong bayad at kaluluwa po ang maliligtas. Ako po si Marie Crisini. At ako naman po si Aigan Crisini. Ako po ay nakakilala kay Lord. Actually, bata pa lang kami, dinadala na kami sa church ng mga titas, ng family members. Pero I must say po na recently, like a year or two ago lang po ako, masasabi ko na mas lumalalim po ako sa pagkakilala sa Kanya. Ako rin po medyo matagal rin po nakakilala kay Lord, pero I think magwa 1 year na rin po nung mas lumalim yung pagkakilala ko. Isa sa nais kong ipagpasalamat is yung recent na nangyari sa aming family na nagkasakit kami. Muna si Yesha, bago siya mag-birthday, nagkasakit siya. After noon, si Ching naman na ospital. And then after ni Ching, kaming dalawa naman, nagkasakit din kami. So, sobra yung parang pag-aalala, pagod, exhaustion naming dalawang mag-asawa. May babasahin lang po akong verse kasi ito po yung verse po na pinanghawakan ko nung nasa ospital kami ni Ching. Actually, yearly yan, yearly kaming nasa ospital, pero this time, iba po pag meron tayong pinanghahawakan na salita ng Diyos. Sabi po sa Matthew 7:7, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. So, nung nasa ospital po si Ching, talagang ito yung parang prayer ko kay Lord. Sabi ko, Lord, sabi mo, di ba pag may hilingin ako, hilingin ko sa iyo and mangyayari yon. So, yun po. And then after 4 days, every day, nagpa-progress siya, nagiging okay siya. So, yun po. Isa po yun sa pinagpapasalamat ko kay Lord, na gumaling siya and the whole family. Ako naman po, pinagpapasalamat ko kay Lord. Yung nagkaroon po ng purpose yung buhay ko dahil nagagamit niya na rin po ako sa kanyang ministry, sa pagtugtog sa simbahan. And pinagpapasalamat ko rin po yung pag-sustain niya, yung provision niya sa amin, and yung protection niya sa family. Kasi magkasakit man kami, lagi kami minasasandalan dahil alam ko na ang Panginoon ay tapat, lagi niya tayong iingatan at siya rin ang magpo-provide ng mga kailangan natin. Gusto ko rin po i-advise sa iba na mas bigyan ng time si Lord. Prioritize siya kasi, halimbawa, magka-problema kayo, alam nyo na meron kayong sasandalan, mas maaga, mas okay na magpagamit sa Panginoon. Ang
Ang gusto kong mai-advise sa iba for parents na katulad namin is parang always bring your kids sa church. If you think na walang nangyayari kasi bata pa sila, behind it, meron. So parang ako po, siguro yung living, ba yan? Ako yung living, testimony po na, naalala ko yung sinabi sa akin ni Ate Weng nung nagkasama kami, sabi niya, alam mo, Imari, ikaw yung prayer dati ng mga lola mo na maging active ka sa church, ganyan. At ngayon, andito ka na, mas malalim ka na kay Lord. So, ayun, bring your children to church. Di ba parang may nabasa nga ako na bring them sick, bring them crying. Okay lang yon as long as bata pa lang sila, natataniman na sila ng Word of God. Kasi habang lumalaki sila, parang subconsciously nakukuha nila yon. Ako po si May Gonzaga at 38 years na nakakilala sa Lord because since children ministry, isa po akong bunga. Marami akong pagpapasalamat sa Lord, marami akong nais i-testify, pero isa akong masasabi na sa tagal ko sa Panginoon na pinapasalamatan ko na until now na nandito ako sa Kanya at naglilingkod. Hindi madali, maraming pagsubok na dumaan po, lalong-lalo na yung COVID time. Pero I really thank the Lord sapagkat binigyan niya po ako muli ng masasabi kong second life na hindi ko akalain na mabubuhay pa po ako dahil na punta nga po ako sa hospital at marami pong salamat sapagkat maraming mga kapatiran na nanalangin para sa akin, para sa aming pamilya. Masasabi ko po na tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Maaring marami tayong pinagdadaanan, ngunit alam natin na ang Kanyang pangako ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ano man po ang ating dinadanas ngayon sa panahong ito, alam natin na kasama natin ang Diyos. So, sa Diyos po ang papuri. Ako po si Herbert Napikit. Ako ay 20 years nang nakakilala sa Lord. Ang gusto ko po ipagpasalamat sa Panginoon ay may ginamit ang Panginoon para makilala ko siya, para mapalapit ako sa Kanya. Naalala ko yung nagsisimula pa lang ako, talagang mahirap, may ups and down, pero talagang tuloy lang. Sa loob ng tinataon, na-involve ako sa ministry sa pamamagitan ng pagtugtog ng mga instrumento. Hindi madali yung mga pinagdaanan, pero salamat kasi hindi niya pinabayaan na malayo ako sa Kanya. Kasi kung wala tayo sa Panginoon, hindi natin alam kung nasaan na tayo ngayon. Pinagpapasalamat ko kasi talagang ang Lord gagawa ng paraan para masustain mo yung kabuhayan mo. Naalala ko dati, nagsimula ako sa factory worker. Naalala ko, nagbabike pa ako nun. Tapos mga ilang araw lang, binigyan ako ng motor. Pero hulugan. Tapos, di rin ako mapaliwanag, pero alam ko galing sa Panginoon yun. Binigyan ako ng karunungan, na wisdom para matutong magmaneho. Talagang napakabuti ng Panginoon kasi siya yung nag-sustain ng lahat ng pangangailangan ko. Ang encouragement ko po sa inyo ay yung talagang magpatuloy na kayo sa Panginoon. May ups and down, pero naniniwala ako na hindi tayo pamabayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Sa Kanya lang talagang may patutunguhan. May direksyon ng buhay. Ako nga pala si Brother Ding Lacar, Tubong, Maynila, pero nakatira sa Antipolo ngayon. At ako ay nakakilala sa Panginoon noong pang 1990 at sa pamamagitan ng aking asawang napakabait na born again din siya. Nung hindi pa ako nakakilala, marami akong kasalanan. Dumanas kami ng hirap. Napakalahat, pati yung mga anak namin. Ang pera namin, 30 pesos, hindi namin kung paano namin pagkakasya dahil doon sa panganganak ng aking asawa. Dahil ako nakulong din sa Saudi Arabia, sa Middle East. Nung nakakilala na ako sa Middle East, yung unti-unti na ako, natunay nga pala ang Panginoong Jesus
siya na tumutulong sa kanyang mga anak. Ako po si Sir Lina, taga Antipolo. Nagpapasalamat po ako dahil nakilala ko po ang ating Panginoon. Tutuwa po kami dahil sa tagal ng aming pagsasama, dadanas ka talaga ng minsan nung wala. Pero lahat ng aming dalangin sa Panginoon, lahat po yan ay natupad at ang aming mga anak. Yun po lang ang aming pinagpipray ngayon. At natutuwa rin po kami na dahil sa ating Panginoon, yung aming mga prayer, yung mga po namin nakapagtapos, talagang napakabuti niya na hindi kami pinababayaan. At gusto nga namin ngayon na maglingkod sa Kanya habang nasa gantong edad kami. Tsaka hindi kami tatagal ng 50 years na aming pagsasama kung kami hindi nakakilala sa Panginoon. Kasi, kumbaga, maraming mag-asawa na hindi umaabot ng ganong edad. Pero awa ni Lord, kaya nakarating kami na sa 50 years at maraming salamat sa Panginoon. Hindi niya kami pinabayaan. Sa ngayon, masasabi ko lang sa mga kabataan ngayon, lumapit sila sa Panginoon Jesucristo. Pagbalik loob sila sa Panginoon. Sabi nga sa 1631 ng gawa, lahat ng tumatawag sa Panginoon Jesucristo maliligtas, pati na ang buong sambayanan. Yun lang ang masasabi ko. Ako nga pala si Flora Garcia. Ako naman si Moises Garcia. Kumingit ko mo lang, 29 years na ako na nakakakilala sa Panginoon. Ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang aming kalusugang mag-asawa. Malakas na pangangatawan, very active, walang sakit, na mabilis kumilos, at saka alerto ang pag-iisip. Isa pang pinagpapasalamat ko ay sa darating na June ay 50 years na kaming kasal. Golden anniversary namin. Yung kanyang biyaya na mahabang buhay sa aming mag-asawa. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang kami binayaan ng 4 intelligent children at yung mga lalaki ko ay may mga asawa na at nagkaroon kami ng 6 na apo. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon nung ako'y nahulog sa hagdan from 11 steps down to the floor. Ako'y nagpapasalamat at walang butong nabali, hindi tumina ang aking isipan. Dahil dito, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at na-overcome ko by the blood of Jesus Christ at by the word of my testimony. Ang maipapayo ko lang sa inyo, walang mawawala sa inyo, kundi bagkos maraming biyaya at mga pagpapala ang mararamdaman ninyo pag nagpatuloy kayo sa Panginoon. At lahat ng hindi mo inaasahan, marireceive mo sa Panginoon dahil ganun na lang ang kanyang pagmamahal. Ganun ang kanyang pagtingin sa ating mga taong kanyang nilala. Ang may advice ko sa lahat ng kapatiran ay huwag kalimutan ang Panginoong Isus at parating magpupuri at sumamba sa Kanya sapagkat karapat-dapat siyang tumanggap ng ating papuri at pagsamba dahil siya ang lumikha sa atin. Ako po si Sis Edith de los Santos. Ako po ay nakakilala kay Lord for almost 16 years. Patuloy akong nagpapasalamat kay Lord sa buhay na pinagkakaloob niya sa akin. Sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, lahat tayo nakakaranas ng pagsubok. Hindi kumot Kristiyano, libre na sa mga pagsubok. Mas lalo tayong sinusubukan ng Lord. Ang mas maigi lang, mas lalo tayong kumapit sa Kanya, imbes na talikuran natin ang problema, mas lalo natin dapat na i-confess sa Kanya ang lahat. Kasi wala namang ibang tutulong sa atin. Sa totoo lang, maraming pagsubok na parang minsan, gusto ko na rin bumigay, kaya lang, iniisip ko na, andyan naman siya, alam ko na pinanghahawakan ko yung salita niya na, hindi niya tayo paiiwanan, hindi niya tayo pababayaan.
Ang encouragement ko lang po sa iba, pinanghahawakan ko kung verse dito is 1 Corinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayaan na subukin tayo ng higit sa ating nakakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ng mga ito. To God be the glory. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Ang parehong Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon. At siya ang Diyos sa buhay mo. Sa Kanya ang lahat ng papuri.